Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin po today's reflection. Happy Valentine's sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin at mga nanonood ng aking vlog. So sana i-enjoy nyo kasama ng mahal nyo sa buhay itong araw ng mga puso. But anyway guys, hindi lang naman dapat ngayon yan, dapat araw-araw ay Valentine sa ating lahat. So yun guys, sana mag-enjoy lahat po, maging masaya tayo sa araw ng mga puso. So dahil yan ang topic natin ngayon, so ano nga ba ang sikreto, di ba, ng pagmamahalan, kung paano tatagal ito? At kung paano ito nagsimula? So kung babalikan natin ang istorya natin at ang mga human na being o tayong mga tao, yung siyang katahuhan, simula nang likhain si Eva at saka itong si Adan, diba? Sila yung mga unang magulang natin ayon sa Biblia. At nung unang paglalang pa lang sa kanila, na pinagbawal na ng Diyos na huwag kainin yung isang prutas na kilala sa atin na mansanas, diba? Huwag kainin, maliban doon, lahat pwede nang kainin. At yun na nga, na tukso sila ng demonyo. Di ba? Na binudol si Eva at Adan na huwag mo niwala sa Diyos kasi magiging kapantay mo siya at malalaman mo ang lahat. So dahil doon, pumasok ang kasalanan ng tao. Di ba? Kaya namatay sila hanggang sa panahon natin ngayon, yan ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Ngayon, naitanong nyo ba guys na bakit kaya nung nilikha si Eva at si Adan at naging pasaway na kagad, di ba? Unang tao pa lang, naging pasaway na. Bakit tinuloy pa ng Diyos? Di ba? Yung pagsasama nila hanggang sa panahon natin ngayon. Bakit hindi na lang pinalitan si Eva at si Adan? Baka yung susunod na ginawa niyang tao, mas masunurin, di ba? Pero sa kabila na niyan guys, dahil nangyari na nga yung dapat mangyari, hanggang sa umabot sa panahon natin to. Kahit nung Old Testament, lahat ng istorya, nakita natin kung gaano katigas ang ulo nating mga tao, di ba? Sa dami ng propetang pinadala, sila Moises, sila David, sila Isaias, Jeremias, lahat, di ba? Banggitin mo na. At marami pang hindi nabanggit sa Bible. Bakit patuloy pa rin ang tao ay mamuhay dito sa mundo? Sa kabila ng katigasan ng ulo, at umabot pa, di ba, sa nilipol na ng Diyos ang buong mundo noong panahon ni Noe, di ba? Pero yun, tapos nagpatuloy ang sangkatauhan. So dahil yan guys, sa pagmamahal ng ating Diyos. So ayon sa unang 1, chapter 4, verse 19, tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Guys, napakalinaw, di ba? Kaya tayo umiibig ngayon dahil una nang umibig ang Diyos. Wala pa tayo, di ba? Kay Eva at Adan pa lang, naging pasaway sila at sa mga saling lahing mga dumaan sa panahon ng Old Testament, New Testament, hanggang sa panahon natin ng modern time na. Dahil lang sa pagmamahal ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy pa ang mundo ngayon, tayo mga tao nabubuhay pa sa panahon ngayon dahil mahal tayo ng Diyos. Gaya ng lagi natin sinasabi, tayo na yung nagkasala, tayo naging masama, di ba? Naging pasaway sa Diyos, pero ang Diyos pa ang nag-adjust para sa atin. Kaya nga pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, di ba? Ang ating Panginoong Yesus, na siyang tutubos sa ating kasalanan at kailangan pa siyang parusahan, di ba? So, ibig sabihin guys, hindi man natin deserve ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero ginawa ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal. So kailangan na-encounter muna natin ang pagmamahal ng Diyos para natin ito ma-share sa ating mga kapwa-tao kung ano nga bang ginawa sa kanya-kanyang buhay natin, di ba, ang Diyos. So kagaya ko guys, hindi naman tayo mayamang sinilang, mahirap tayo guys. Isa tayo sa mga ordinaryong tao. Pero sa awa naman ng Diyos, sa kabila ng maaga kaming naulila sa aming mga magulang, sa kabila nun, kahit pa paano, sa grasya ng Diyos ngayon, maayos naman ang buhay namin.
Nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. May merienda pa, may snack pa, guys. Hindi sobra-sobra, tama lang at maayos naman ang buhay. Siyempre, kailangan po mapag-aral yung mga bata. So, kung babalikdan mo o babalikan yung mga naging buhay natin lahat, kayo, guys, bilang follower ko, ano nga ba yung naging buhay nyo dati, di ba? Pag tinignan nyo, lumingon ka, at ngayong hinaharap, titignan mo, mas maganda. Dahil yan sa pagmamahal ng Diyos, hindi tayo pinabayaan. Sa dami ng mga pagsubok, di ba? Kanya-kanyang pagsubok tayo. Depende kung ano yung napuntang pagsubok sa'yo. Pero isipin mo na lang at buhay ka pa ngayon. Napakalaking biyaya na. At may pamilya ka ngayon. Lalo na kung walang may sakit sa pamilya nyo. Sobrang blessing ngayon. So, ginawa yun ng Diyos ang ating pagmamahal para manufacture tayo o mag-create pa na mas maraming love o pag-ibig sa ating mga kapwa tao. Dahil pagka hindi natin yan na naranasan o naramdaman, ibig sabihin, yung pag-ibig, manlilimos kasi kung kani-kanino. So, baka minsan, hindi mo lang pinapansin, guys. Tingnan mo rin kung ano nangyari sa buhay mo. Hindi man tayo mayaman sa ngayon. At least, di ba, simpleng buhay man. At siyempre, darating din araw, baka yumaman din tayo. Huwag mawalan ng pag-asa. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. Diba? Sa ating mga tao, sa kabila ng kasamahan nating mga tao at katigasan ng ulo, patuloy siyang lumalapit sa atin. Kaya yan po ang ating hingin sa Diyos na lalo na pag naranasan natin yung pag-ibig niya, yung madaling magpatawad. Diba? Sa mga taong nakagawa sa atin ng mga kasalanan. At siyempre, kung madali tayo magpatawad sa mga taong gumawa ng kasalanan sa atin, tayo mismong makasalanan tao, di ba? Na pinatawad tayo ng Diyos. Ay kailangan nating balikdan yun. Na tayo mismo ang tumalikod sa Diyos. Pero ganun pa man, marami ring story sa Bible, kagaya ng alibugang anak na sobrang sama, pero nagsisi, lumapit sa Diyos at masayang tinanggap ng Diyos. Ganun po tayong lahat ngayon. Kaya nabubuhay tayo ngayon dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi sa unang 1, chapter 4, verse 19, tayo umibig sapagkat Diyos ang unang umibig. May kanta kami dyan guys sa gawain namin dati sa El Shaddai. Ito yung ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Yan. Ganyan guys, yung kanta namin. Kaya magpasalamat po tayo sa pag-ibig ng Diyos sa kabilangan ng masamang ugali natin o pagtalikod natin sa Diyos. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa relasyon at problema sa financial. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, at lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun kanyang ibibigay. So tayo po manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. Bedridden na, Lord. May taning na po sa buhay. At kung ano-ano pa mga karamdaman bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, na inyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang mga karamdaman. At ganoon din po sa pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po ang kanilang magandang relasyon. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin, walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, ng pamasahe ng mga bata, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos po sa atin. Thank you very much po.